Blaze D mga kadiwa, lalo na sa mga listeners na walang sawang sumusuporta sa programang ito. Tawagin na lamang ako sa pangalang Donato, 45 anyos at kasalukuyang naninirahan dito sa Barangay Basod, siyudad ng Sursugon sa lalawigan ng Bicol, kasama ang aking asawa at mga anak. Bago ko simulan ang aking kwento, ay nais ko lang ipaalam sa inyo, lahat ng sangkot sa istoryang ito ay aking binago para mapangalagaan ang pribado nilang mga buhay, maging ang lugar ng pinangyarihan. Mga kadiwa, isa po akong vendor sa aming talipapa. May sarili kaming pwesto ng tindahan ng mga isda at lamang dagat, tulad na lamang ng mga tahong, halaan at alimango na mismong sarili kong mga huli. Ang ibabahagi kong kwento ay hango sa sarili kong karanasan noong makaengkwentro ko ang aswang sa baybaying dagat na tinatawag sa Bicol na maninilong. Naganap ang pangyayaring ito 3 dekada nang nakakalipas at nasa edad pa lamang ako noon na 14. Taong 1992 sa taong ito ay nagbibinta pa lamang ako at nag-aaral sa sekundarya. 3 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Ako rin na nag-iisang lalaki dahil kapwa babaeng aking mga kapatid na sina Mi at Leah na parehong nag-aaral sa elementarya. Sa taong aking nabanggit, tinatamasa namin ng matinding kahirapan sa buhay. Isang mandaragat ang aking tatay Silso at maglalako naman ng isda ang aking nanay Berta. Ang malawak na karagatan ang nagsisilbing pangunahin na pinangkukunan namin ng hanap buhay. Naninirahan kasi kami sa tabing dagat, malapit sa Malagong Bakawan. Mga kadiwa, sa murang edad ko noon ay saksi ako sa mga misteryo at kababalagan sa mga nangyari sa aming lugar sa tuwing kumakagat ang gabi. Sa katunayan pa nga ay wala kami mga kapitbahay noon. Malapit din kasi kami sa ilog na kung saan nakatirik ang masukal na kanipaan. Karamihan kasi sa mga kabahayan ay doon makikita malapit sa seawall. Sa edad kong 14, nakakita na ako ng San Telmo, taong lipod at kakaibang nilalang na naninirahan sa ilog. Tuwing bumabangon ang bilog na buwan, ay nagsisilipa na rin ang napakaraming alitaptap na lumilipad sa ibabaw ng mga puno ng bakaw na ginagawang Christmas tree dito sa aming lugar. Tuwing araw ng Sabado at Linggo naman, kung saan wala akong pasok sa aking eskwela, ay tumutungo ako sa bakawan para manghuli ng mga alimango. Kadalasan magkasama kami ni Tatay Silso na nangunguha ng mga alimango at tulya sa putikan tuwing hindi ito pumupunta sa laot. Minsan na may sumasama ang 2 kong kapatid para manguha ng mga lamang dagat katulad ng halaan na ginagawa naming ulam. Ang mga alimango kasi na nakukuha namin ni Tatay Silso ay binibinta namin para pambili ng bigas at ilang mga pangunahing pangangailangan sa bahay. Maliit lang ang aming bahay na halos gawa lang sa kawayan at amakan. Nakaangat din ang aming munting tahanan para hindi pasukin ng tubig dagat. Sa madaling sabi, ay mayroong silong ang aming munting palasyo na may taas na isang talampakan. Tuwing may darating na unos ay palaging nasisira ang aming bahay, kung kaya't kailangan pa naming lumikas sa ligtas na lugar. Nay, tutungo po ako ngayon sa bakawan. Manghuhuli po ako ng mga alimango at kukuha na rin po ako ng ipang-uulam natin. Paalam ko sa aking ina na abala sa paglalaba habang ang 2 ko namang kapatid ay naglilinis sa bahay. Araw noon ng Sabado, kung kaya't magdedilihensya ako ng pera. Wala rin kasi noon ang aking ama dahil maaga itong pumalaot kasama ang kanyang kapatid. Ay siya, mabuti pa nga ato para makalibre tayo sa ulam. Maiksing tugon naman ni Nanay Berta habang nagkukusot ng damit. Balak sana noon sumama ng 2 kong kapatid
Ngunit hindi sila pinayagan ni nanay dahil makulimlim noon ang kalangitan. Kinuha ko ang umal na sundang at mapurol na itak sa Tagalog at inilagay sa timba na madalas kong ginagamit. Dahil hindi naman ganoon kalayo ang bakawan, ay mabilis ko lang itong narating. Katahimikan ang bumabalot sa buong paligid, samahan pa ng malamig na simoy ng hangin na sumasamyo sa aking balat. Dahil sa biyasa na ako sa panguhuli ng mga alimango, ay hindi na ako nahihirapan pa sa paghanap ng mga bahay nito. Kadalasan kasi dinudukot ko lang ang mga ito sa tabi mismo ng malalaking ugat ng nasabing puno. Tuwing dinudukot ko ang butas sa putikan, ay hindi maiwasan na madumihan ang aking muka. Kadalasan kasi umaabot hanggang kilikili ko ang lalim ng butas kung saan namamahay ang malalaking alimango. Gayunpaman, kahit literal na gamay ko na ang ganitong gawain sa panguhuli, ay hindi maiwasan na kakaunti lang ang aking nakukuha. Minsan pa nga ay umaabot sa 3 o 4 na piraso lang ang nahuhuli kong alimango. Sapat na para makabili ng 2 kilong bigas. Hindi naman ako noon nabigo sapagkat isang kalakihang alimango ang aking nakuha na halos tumitimbang sa kalahating kilo. Bukod sa pag-aalimango, ay sinasabayan ko na rin ito sa pagkuha ng mga tulya at malalaking halaan sa putik. Habang naghahanap ako ng nilakaran ng alimango sa kalagitnaan ng bakawan, ay biglang may tumawag sa aking pangalan. Noong sipatin ko ito, ay gumuhit sa aking paningin si Bugoy, ang kaibigan kong kaklase na mahilig din manguha ng mga lamang dagat kasama ang kanyang pinsan. Lumapit ang mga ito sa akin at nakita ko na halos mapuno na ang kanilang maliit na timba. May mga nahuli rin silang malalaking hipong tabang na nakuha nila sa ilog. Noong tingnan nila ang aking timba, ay halos pagtawanan nila ako. Dahil 2 lang ang nahuli kong alimango at karamihan pa sa mga ito ay mga tulya na aming ipang-uulam. Ang kanilang pagtawa ay parang nakakainsulto sa akin. Tingin ko kasi minamaliit nila ako, lalo't laking dagat ako. Agad namang umalis ang mga ito matapos akong pagtawanan. Kaya pala wala na akong masyadong makitang akad o dinaanan ng mga alimango, ay may nauna na pala sa akin sa bakawan. Sa puntong iyon, sa ibang direksyon ako pumunta, malapit sa paanan ng kanipaan. Nagbabaka sakali ako na makahuli ako roon ng malalaking alimango. Habang naghahanap ako ng bahay na nasabing lamang dagat, ay napansin ko ang isang matandang puno ng bakaw. Wala na itong mga dahon, marupok na rin ang mga sanga na halos malapit nang mamatay ang puno. Nilapitan ko ang nasabing puno at agad ko namang nasipat ang isang malaking butas na halatang bahay ito ng isang alimango. Maingat at marahan kong dinukot ang nasabing butas. Mariin ko itong kinakapa para malaman kung saan ito nagtatago. Ilang saglit pa ay nakapako ang isang napakalaking bagay na hindi gumagalaw. Kahugis ito ng isang malaking alimango, ngunit walang galamay. Naisip ko noon na baka isa lamang itong bato dahil wala naman itong buhay. At nang dukutin ko ang nasabing matigas na bagay, ay hindi nga ako nagkamali. Isa lamang itong bato, bagamat kakaiba ang kulay nito, na halos naghahalo ang kulay dilaw at kahil. Tumungo naman ako sa putikan na mayroong tubig at mabilis na hinugasan ng bato. At namangha ako sa aking nakita. Tila para itong katawan ng gintong alimango na naging bato. Dahil sa nagagandahan ako sa nasabing bagay, ay kinuha ko ito at inilagay sa timba. Mga kadiwa, simula noong makuha ko ang kakaibang bato, tila ba may kung anong bagay akong naririnig sa buong paligid. Naging matalas din ang aking pandinig dahil parang nararamdaman ko ang galaw ng mga alimango sa ilalim ng putikan. Dumating na nga sa punto na mismo ang alimango na ang lumalabas sa mga tagong butas sa tabi ng mga ugat ng bakawan. Hindi na kumikilos ang mga ito na animoy parang mga tuod o mga estatwa. Nahihiwagaan ako sa mga nangyari noon sapagkat nung lapitan ko ang mga ito ay tila hindi sila kumikilos. Isang malapad na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi dahil batid kong makakarami ako ng huli.
Kinuha ko ang lahat ng mga naninigas na alimango na halos mapuno na ang aking timba. Pati ang mga huni ng mga insekto sa bakawan ay malinaw kong naririnig. Pakiwari ko ay kakaibang bato ang nagbigay ng swerte sa akin. Noong makauwi ako sa aming munting bahay ay natuwa ang aking ina dahil napakarami kong huli. Malapit na rin noong sumapit ang tanghali kaya't nagmamadaling magluto ng ulam ang aking nanay Berta. Niluto nito ang maliliit na alimango at tulya at iniwan ang malalaki para ibenta. Aba anak, mukhang siniswerte ka ngayon ah. Akalain mo, nakahuli ka ng ganito karami. Maganda ang biyaya na bigay ngayon sa atin ng karagatan na. Ani ni Nanay Berta habang pinapakuluan ng mga alimango. Hindi noon nakita ng aking ina ang kakaibang bato dahil itinago ko buhat nang makauwi ako. Naisip ko kasi na baka paglaruan ito ng dalawa kong nakababatang kapatid. At habang nagluluto pa noon si Nanay Berta ay nagmamadali naman akong naligo at nilinisan ang makintab na bato. Itinago ko ito sa aking damitan matapos maligo para hindi paglaruan ni Mi at Lea. Ato, nak, matutuwa ang tatay mo pagka-uwi nito galing sa laot. Malaki ang halaga ng mga nahuli mong alimango kapag naibenta ko na ito mamaya sa palengke. Hayaan mo anak, bibili ako mamaya ng masarap na ulam para makahigop naman tayo ng masarap na sabaw. Sambit ni Nanay Berta habang kumakain kami sa hapag. Alauna noon ng hapon nang umalis ang aking ina patungong Talipapa kasama ang dalawa kong nakababatang kapatid para ibenta ang mga nahuli kong malalaking alimango na halos aabot ng ilang kilo. Naiwan naman akong mag-isa sa bahay dahil nasa laot pa ang aking ama. Kadalasan kasi noon ay 3:00 na ng hapon nakakauwi si Tatay Celso galing sa pamimingwit. At habang mag-isa akong nagmumuni-muni sa bahay ay kinuha ko ang kakaibang bato. Tingin ko isang pampaswerteng bato ang aking nakuha. Nagtataka na talaga ako dahil pati ang hampas ng hangin sa labas ng aming tahanan ay malinaw kong naririnig na para bang malapit lang sa aking tenga. Tingin ko tuloy malalim ang koneksyon ko sa kalikasan at karagatan. Nagawa ko pang ang halika ng makinang na bato dahil nauhumaling ako rito. At sa hindi maipaliwanag na dahilan ay bigla na lamang uminit ang bato. Muntikan pang mapaso ang aking labi. Matapos noon sumiklab ang nakakapasong init sa mahiwagang bagay na hawak ko ay isang tinig ang aking narinig sa labas ng aming tahanan. Isang tinig ng matandang babae ang nagsalimbaya sa aking pandinig. Lumabas ako ng bahay, malapit lang sa maliit na balkonahe bandang hagdanan na gawa lang sa kahoy. Mga kadiwa, noong makalabas ako sa aming bahay ay nagulantang ako sa aking nakita. Isang matandang hukluban na may suot na itim na belo ang tumambad sa aking harapan habang hawak ang kanyang tungkod. Natakot ako sa matanda sapagkat nanilisik ang mga mata nito. Nagbabaga ito kahit tirik na tirik ang araw. Sino po kayo? Ano pong kailangan ninyo? Usisang tanong ko sa matandang babae. Iho, maaari ba akong makainom ng isang basong tubig? Nauuhaw na kasi ako. Malayo pa ang nilakbay ko, makarating lang sa lugar na ito. Tugon naman ng matandang babae. Saglit lang po la, at ikukuha kita ng tubig. Magalang na sagot ko naman sa matanda kahit na kinakabahan ako. Matapos kong kumuha ng isang basong tubig ay dagli akong bumaba sa hagdanan at marahang iniabot ang baso sa matandang hukluban. Subalit hindi ako dumikit sa kanya dahil kinikilabutan ako sa mapupula nitong mata. Lalo't malansa din ang amoy nito na lumalabas sa kanyang katawan. Sino po bang hinahanap ninyo, Lola? At taga saan po kayo? Tanong ko ulit sa matandang babae matapos nitong uminom ng tubig. Malayo pa ang pinanggalingan ko, iho. Pumunta ako sa lugar na ito
para sana bisitahin ang mga kamag-anak ko. Pero mukhang naligaw yata ako. Sagot naman ng matandang hukluban at nagpapakilala sa pangalang Lola Gloria. Noong tatanungin ko pa sana ang matandang babae kung sino ang hinahanap na kamag-anak nito at nagbabasakaling kilala ko, ay bigla na lamang dumating si Tatay Celso at ang kanyang kapatid. Bitbit ang mga nahuli nilang isda. Magalang na binati ng dalawa ang matandang babae, subalit hindi sila nito pinansin. Tumalikod si Lola Gloria at marahang naglakad palayo habang hawak ang tungkod. Mahina lang itong maglakad na halos uugod-ugod na. "Anak, sino bang matandang yun?" Bungad na tanong ng aking ama. "Hindi ko rin po kilala, Tay. Pumunta lang dito sa bahay para makiinom ng tubig. Tingin ko po, Tay, naliligaw ang matanda." "Tay, Tiyo Nilo, napansin niyo rin po ba ang mapupulang mata ng matandang babae?" Sagot ko naman dito at tinatanong kong napansin nila Tiyo ang nagbabagang mata ni Lola Gloria. Anila hindi naman daw mapula ang mata ng matanda. Kahit pahapiyaw lang nila itong nakita na labis kong ipinagtataka. Ibig sabihin pala noon, ako lang ang nakapansin sa nagbabagang mata ng matandang hukluban. Agad namang umalis si Tiyo Nilo. Kailangan pa kasi nito dalhin sa palengke ang mga nahuli nilang isda. Habang ang aking ama naman ay hinahanap si Nanay Berta at ang dalawa kong nakababatang kapatid. Sinabi ko sa aking ama na pumunta si Nanay Berta, Mi at Lea sa talipapa para ibenta ang mga nahuli kong alimango. Nabanggit ko rin dito na marami akong nahuli. Subalit hindi ko na sinabi sa kanya ang tungkol sa kakaibang bagay na nakuha ko sa bakawan. Matapos noon ilagay ni Tatay Celso ang mga isda sa planggana, ay naligo na rin ito. Kailangan pa kasi nito mag-igib sa bumbahan malapit sa siwal para makapagbanlaw ito. Ganoon kahirap ang tubig sa amin noon. Kailangan pa kasi mag-igib sa malayo. Mga kadiwa, habang naliligo ang aking ama ay bumalik ako sa aking silid. Kinakabahan akong hawakan ang kakaibang bato at baka mapaso na naman ako dahil umiinit nga ito bigla. Noong marahan kong hawakan ang makintab na bagay, ay tila naging malamig ito. Hindi ko alam kung bakit tila nagbabago ang temperatura ng nasabing bato. Mayat mayay dumating na rin sina Nanay Berta at ang dalawa kong kapatid. May mga bitbit silang supot na naglalaman ng bigas at karne na may kasama pang sopas. Ani umano ng aking ina, mabilis lang niyang naibenta ang mga alimango dahil matataba ang mga ito. Nagulat naman si Tatay Celso sapagkat malaking ang kinita ko sa mga alimango. Kaya't imbis na ibenta ang mga nahuli niyang isda, ay gagawin na lang namin itong daing. Subalit pagsapit ang dapit hapon, na kung saan nag-aagaw na ang dilim at liwanag, ay naisipan kong pumunta sa tindahan para bumili ng sitserya. Ay doon pala magsisimula ang nakakatakot kong karanasan. Nilagay ko noon sa aking bulsa ang kakaibang bato dahil pakiramdam ko swerte ito sa akin. At habang binabagtas ko ang tulay na daan na gawa sa buho ng kawayan na kumukonekta sa siwal, ay napansin ko ang isang bulto ng katawan na nakatayo sa baybayang dagat na walang iba kundi ang matandang hukluban. Saglit muna akong tumigil sa paglalakad dahil pakiwari ko'y may kakaiba kay Lola Gloria. Mag-isa kasi itong nakatayo sa basang buhangin habang nakatingala ang ulo na parang sumisingot. Dumating sa punto na lumuhod ito sa buhangin at inilapat ang kaliwang tenga sa mismong basang buhangin na nagbigay kilabot sa akin. Dahil sa malawak ang kaalaman ko pagdating sa mga aswang, lalo't minsan ko nang narinig sa mga kwento ng mga matatanda na may kakayahan daw ang mga nilalang na mapakinggan sa lupa o buhangin ang halinghing ng isang taong may sakit o di naman kaya malapit ng mamatay gamit ang matalas nilang pandinig. Isa ito sa mga katangian ng aswang na maninilong at manluluno na kung tawagin sa Bicol, kung saan ang mga nilalang na ito ay tanging mga bata at matandang naghihingalo ang madalas binibiktima. Matapos nitong lumuhod sa buhangin ay muli itong tumayo. Nagsitayuan ang aking mga balahibo at nilamon na matinding hilakbot ng bitawan nito ang tungkod at tumayo habang nakasilip sa kawalan.
Ang baluktot itong likod ay tila naging tuwid na parang walang mga buto. Tila nais nang makawala ng aking kaluluwa noong maglakad ito ng mabilis patungo sa dulo ng kabilang siwal sa madilim na bahagi. Sa labis na takot ko ay nagmamadali akong tumungo sa tindahan. Nagmistula kasing squatter area ang tabing dagat sa kabilang pader ng siwal. Noong makarating ako sa tindahan na kung saan maraming taong nakatambay habang nagiinuman, ay narinig ko ang kanilang pinag-uusapan na maluba na raw ang sakit ng isang kabarangay namin na si Manang Iskay, na isang manghuhula sa aming lugar. Nanguhula ito gamit ang tarot na baraha at minsan na may nigo na ginagamitan ng gunting. Isa itong pamamaraan sa panghuhula at pakikipag-usap sa kaluluwa na gustong kausapin ng mga naiwang mahal sa buhay. Kinabukasan, nagimbal ang buong pamilyang naninirahan sa tabing dagat dahil patay na si Manang Iskay. Natagpuan umanong bangkay nito sa baybayang dagat na namumutla ang buong katawan, na tila ba sinipsip ang dugo nito. Higit sa lahat ay marami itong galos sa katawan. Nagtataka ang mga kabarangay namin kung paano napunta sa daungan ng mga bangka ang matandang manghuhula. Kung tutuusin ay hindi na ito masyadong nakakakilos. Mag-isa rin ito sa buhay dahil inabandona na ito ng sarili niyang pamilya. Bukod sa pagiging manghuhula nito ay may saltik daw ito sa ulo. Ang kawani ng barangay ang nag-aasikaso sa burol nito na ginanap sa kapilya. Mga kadiwa, dahil ulila na si Manang Iskay, kahit papaano marami namang nakiramay. Naging kaliwat kanan din ang sugal sa burol. Pumunta rin kami ni Tatay Silso at Nanay Berta kasama ang dalawa ko pang kapatid sa kapilya para makilamay sa matandang manghuhula. Subalit noong dumungaw ako sa kabaong ay nagimbal ako sa aking nakita. Wala naman kasi sa loob ng ataol si Manang Iskay. Tanging saha o puno ng saging ang nakikita ko sa loob ng kabaong. Isa lang ang ibig ipahiwatig ng aking nakikita, na kinain na ng aswang ang katawan ng matandang manghuhula. Marahil gumawa ng pagsasabulag ang halimaw upang linlangin ang mga tao para hindi sila maghinala. Dala ko rin noon ang makintab na bato dahil nakakasiguro ako na ligtas ako sa kapahamakan kapag nasa kamay ko ito. Simula kasi noong makuha ko ang mahiwagang bagay ay maraming nagbago sa akin. Naging matalas ang aking pandinig at lalo na ang paningin. Marunong din ako makiramdam ng panganib sa paligid. Dumating na nga sa punto na muling uminit ang bitbit kong bato na inilagay ko sa aking bulsa. Iginiyak ko ang aking paningin sa buong paligid at nasipat ko ang matandang hukluban na nakatayo sa madilim na bahagi sa labas ng kapilya. Maliwanag na sa akin ang lahat kung bakit nagbabago ang temperatura ng kakaibang bato. Nagbibigay ito ng babala sa akin sa tuwing may umaaligid na masamang nilalang. Ito'y hudyat upang malaman ko na may panganib na paparating. Gayunpaman, nanigas ako sa aking kinatatayuan malapit sa kabaong dahil mas lalong nakakasindak ang itsura ni Lula Gloria. Nagmistula kasi itong mabangis na halimaw dahil sa mapupula nitong mga mata na ako lang ang may kakayahang makakita. Bago umalis ang matandang hukluban, ay ngumisi muna ito ng nakakapangilabot bago tuluyang naglaho sa dilim. Kabado akong napaupo sa tabi ng aking mga magulang habang kinakausap sina Tio Nilo at ang asawa nito. Pumunta din kasi ang mga ito sa lamay. Noong gabing iyon ay naging mapanuri ako sa buong paligid. Hindi ko rin inaalis ang aking paningin sa dalawa kong kapatid na nakikipaglaro sa labas ng kapilya na malapit lang sa pintuan kasama ang kanilang mga kaibigan at kaklase. Halos mapuno rin ang kapilya dahil nagmistulang pasugalan ang lamay. Marami rin ang nagiinuman hanggang sa maagaw ang aking atensyon sa isang lamisa kung saan nagiinuman ang mga kapwa mandaragat. Narinig ko kasi ang isa sa kanila na nagmamayabang na may kaibigan daw umano ito na si Rena. Kung bakit palaging marami ang nahuhuli nitong isda. Ani pa umano ng Ginoo. Nagtatangan siya ng gintong kaliskis ng taong isda
na nagbibigay ng swerte sa kanya. Naniniwala naman ang mga kapwa nitong mandaragat na swerte ito sa pangingisda, dahil kapag umuwi daw ito galing sa laot ay palaging marami ang huling isda. Ngunit hindi sila naniniwala na nagtataglay ang Ginoo ng kaliskis ng sirena. Marami na kasi itong nainom na alak, kung kaya't ano-ano na lang ang lumalabas sa kanyang bibig. Tay, naniniwala po ba kayo sa mga sirena? Totoo ba talagang nabubuhay sila sa pinakailalim ng karagatan? Bulalas kong tanong sa aking ama. Oo naman anak, totoo ang mga sirena. Kahit na hindi pa ako nakakakita ng ganitong uri ng nilalang, ay matagal na silang nabubuhay sa mundong ito. Sila ang mga engkantada ng karagatan. Sagot naman ito na may paninindigan. Tinanong ko ang aking ama kung sino ang lalaking iyon na kanina pa nagmamayabang na may kaibigan itong sirena. Nito, ang lalaking iyon ay si Tatang Digoy. Literal daw na mayabang ito sa tuwing nakakainom ng alak. Subalit may maipagmamayabang naman ito kapag ang usapin ay patungkol sa pamimingwit ng isda. Sa puntong iyon naghanap ako ng pagkakataon na makausap si Tatang Digoy. Hindi ko alam kung bakit ipinagmamayabang nito ang kanyang tanga na mutya. Kung iisipin ay dapat lihim lang niya ito dahil biyaya ito sa kanya ng kalikasan. Marahil nasa impluwensya lang ito ng alak kung kaya't naging matabil ito. Noong tumayo na ang Ginoo at lumabas ng kapilya, ay mabilis ko itong nilapitan upang tanungin sa isang mahalagang bagay. Noong makalapit ako kay Tatang Digoy, ay pinasadahan ako nito ng tingin at tila ba alam na nito ang aking sasabihin. Nito, nararamdaman niya na nagtataglay ako ng pambihirang mutya ng karagatan na labis kong ikinamangha. Hindi na ako nagdadalong isip pa na ipakita sa kanyang makintab na bato na agad naman itong natukoy. Ang hawak ko raw na dilaw na bato ay isang mutya ng alimango. Bihira lamang ang magkaroon ng ganitong uri ng agimat na nagmula sa karagatan. Tinanong ko ito kung bakit niya ipinagmamayabang ang kanyang mutya ng bigay ng sirena. Paliwanag nito, kahit na ipagmayabang niya ang gintong kaliskis ng sirena, ay hindi naman niya ito ipinapakita dahil alam niyang wala namang maniniwala sa kanya. Higit sa lahat, hindi naman daw nito inaabuso ang tinatangan niyang mutya dahil ginagamit naman niya ito sa tama. Binalaan din ako ni Tatang Digoy na gamitin ko ito sa mabuti at huwag abusuin ang biyaya ng kalikasan. Isa raw sa katangian ng mutya ng alimango ang magbigay swerte sa nagtatanga nito. Hindi naman ito nagbibigay ng pambihirang lakas. Ilalayo lamang ako nito sa kapahamakan. Maisa pa raw itong katangian na kapag nasugatan ako ay mabilis lang hihilom ang aking mga sugat kahit gaano pa ito kalalim. Tulad ng katangian ng isang alimango na kayang tumubo ang naputol na sipit. Nagilalas pa nga ako nang sabihin nito na may umaaligid na aswang sa aming lugar. At alam din nito na saha na lang ng saging ang nasa loob ng kabaong. Hinangad nitong manahimik dahil wala namang maniniwala sa kanya. Tinuruan din ako ni Tatang Digoy kung paano palalakasin ang mutya ng alimango. Palagi ko raw itong ibabad sa tubig alat at huwag kalimutang dasalan bilang pasasalamat dahil hindi ako isang antingero o manggagamot. Matapos naming mag-usap ay nagpasalamat ako sa kanya. Bumalik ako sa loob ng kapilya habang si Tatang Digoy na may umuwi na sa kanilang bahay dahil magpapalaot pa ito kinabukasan. Makalipas ang ilang sandali ay nagpaalam na ang aking mga magulang sa kapitan na uuwi na kami. At habang binabaybay namin ang madilim na daan ay sinisipat ko naman ito ng dibateryang flashlight. Mga kadiwa, sa mga sumunod na araw matapos dalhin sa huling hantungan ng labi ni Manang Iskay ay magkakasunod na sigalot ang bumalot sa aming lugar. Ilang pamilya ang namatayan ng mga inahing baboy. Palagi ring nakakakita ang mga barangay tanod ng isang malaking aso na pagalagala sa gabi. Triple ang laki nito sa pangkaraniwang aso. May ilang pamilya ang nagsasabi na may naririnig silang pagtangis ng isang baboy sa kanilang silong. Karamihan kasi sa kabahayan sa aming lugar ay may mga silong.
Dumating sa punto na isang pamilya ang inaatake umano ng isang malaking itim na baboy sa katahimikan ng gabi, habang sinusumpong na matinding lagnat ang isang batang may sakit. Simula noong malaman ko na mutya ng alimango ang hawak kong mutya, ay inaalagaan ko ito ng gusto. Inilihim ko rin ito sa aking mga magulang. Sinusunod ko rin ang mga payo ni Tatang Digoy. Palagi ko itong binababad sa tubig alat araw-araw at inilalagay sa ilalim ng aking higaan. Bawat araw ay pumupunta ako sa bakawan, ay palagi akong nakahuli ng maraming alimango, dahilan para makabili kami ng yero. Hindi kasi tumatagal ang bubong na nipa dahil palagi itong hinahampas ng malakas na hangin, lalo tuwing may hanging habagat. Ngunit isang gabi, wala noon ang aking ama dahil kinuha ito ng barangay tanod sa aming lugar. Dahil gabi nga ang duty ni Tatay Celso, ay madaling araw na ito umuwi sa aming bahay at palaging nasa barangay hall tuwing natatapos magronda. Nagkataon din ang gabing iyon ay sinusumpong na matinding lagnat ang aking bunsong kapatid. Sa tindi ng sinat nito ay para itong kinukumbulsyon. Ato, anak, puntahan mo ang tatay mo sa barangay hall. Sabihin mo sa kanya na kailangan naming isugod si Leia sa ospital. Bilisan mo lang anak at delikado na ang lagay ng kapatid mo. Ani ni Nanay Berta. Nakikita ko sa kanyang mukha ang matinding pag-aalala. Sige po Nay, basta po Nay huwag kang aalis sa tabi ni Lia. Ikaw din May, manatili ka lang sa tabi ni Nanay. Tugon ko naman sa aking ina at kapatid. Kinakabahan kasi ako noong gabing iyon. Tulad ng aking nakagawian, ay inilagay ko sa aking bulsa ang tangan kong mutya. Bitbit ko rin noon ang sibat at sundang bilang proteksyon lalo't malalim na ang gabi. Ilang metro din ang layo ng barangay hall sa aming bahay. Noong makatawid ako sa dulo ng tulay kung saan nakarating na ako ng siwal, ay nagmamadali akong bumaba ng hagdanan. Bala kong tumakbo para mabilis akong makarating sa aking paroroonan. Subalit hindi pa nga ako nakakalayo sa mahabang pader ng tabing dagat, ay biglang sumiklab ang matinding init ng mutya ng alimango. Hindi lang ito basta pangkaraniwang init, kundi para itong naglalagablab na apoy na tila napapaso ang aking balat. Pakiwari ko para akong nakatayo sa tapat ng malaking pugon. Isa lang ang ibig ipahiwatig nito kung bakit nagbago ang temperatura ng mutya ng alimango. Nasa panganib ang bunso kong kapatid. Imbis na puntahan ko ang aking ama, ay taranta akong bumalik sa aming bahay. Muli akong umakyat sa siwal at mabilis na tumakbo patungo sa tulay na dumudugtong sa aming munting bahay. Mga kadiwa, noong marating ko ang bunga ng tulay, ay nagimbal ako sa malakas na sigaw ni Nanay Berta habang umiiyak naman si May. Dumating sa punto na malinaw kong naririnig ang kakaibang kaluskos sa silong ng aming bahay. Isang nakakangilong ingay na halatang may kung anong matulis na bagay na sumisira sa sahig na gawa lang sa manipis na lawanit. Halos liparin ko na ang tulay kahit na umiindayog ito. Nababahala kasi ako na baka may mangyaring masama sa bunso kong kapatid. Alam kong si Lia ang pakay ng nilalang na walang iba kundi ang matandang hukluban, dahil natatandaan ko ang kanyang presensya. Noong makarating ako sa baluarte ng aming tulay, ay walang habas akong tumalon. Nawala ang takot sa aking dibdib at hindi ko rin iniinda ang nakakapasong init. Habang papalapit kasi ako sa halimaw, ay mas lalong tumitindi ang init nito. Marahil hindi pa ako ganun kabihasa sa paggamit ng tangan kong mutya. Matapos kong tumalon, ay mabilis kong sinipat ang silong at namilog ang aking mga mata. Hindi kasi aso o baboy ang aking nakikita, kundi isang nakakapangilabot na halimaw. Makintab ang itim na balat nito, buwagag ang buhok na parang maninipis na alambre, mahahaba ang kuko at ngipin at mapupula ang mga mata. Nakasabit ito sa aming silong na parang gagamba na halos mabutas na ang sahig. Sa pagkakatanda ko noon, ay malapit nang makapasok ang ulo nito sa nilikha nitong butas. Parang lastiko gumalaw ang katawan ng nasabing halimaw. Hindi rin tumitigil sa kakasigaw si Nanay Berta na halatang takot na.
Walang pakundangan na pumasok ako sa silong at matapang na hinarap ang nilalang na si Lola Gloria. Walang tigil ko itong pinagtataga kahit na mapuro ang aking sundanga. Makaligtas man ito sa talim ng bakal, paniguradong impeksyon naman ang aabutin nito sa tindi ng kalawang ng hawak kong sandata. Patuloy ko lamang itong hinaharibas ng sundang habang nagsusumiksik ito na makapasok sa nilikha nitong butas. Sa puntong iyon, sumiklab ang matinding galit ng halimaw. Imbis na kunin nito ang bunso kong kapatid para gawin itong hapunan, ay sa akin ibinuhos ang matinding pagkagutom sa laman ng tao. Bumitaw ito sa pagkakakapit sa silong at walang habas akong sinunggaban. Magkakasunod na kalmot ang bumaon sa aking balat habang pinagtataga ko ito. Kahit na nakatamo ako ng malalim na mga sugat, ay patuloy ko pa rin itong sinasalakay. Nagtagisan kami ng lakas, mital laban sa matatalas na kuko at ngipin. Halos naligo na rin ako sa sarili kong dugo sapagkat walang tigil ang pagpulandit ng malapot na likido sa mga natamo kong sugat. Sa kasamaang palad ay nawalan ako ng balanse, dahilan para po nga ibabaw sa akin ang halimaw. Batid kong tutuluyan na ako ng nilalang dahil nakahanda na itong sakmalin ang aking lalamunan. Dahil alanganin na ang aking sitwasyon na tila nasa huling yugto na ng aking buhay para harapin ang kamatayan, ay pinilit kong makuha sa aking bulsa ang mutya ng alimango. Hindi ko rin magamit ang sundang dahil nasa alanganin akong sitwasyon. Naisip ko na baka makatulong sa akin ang tangan kong mutya. Noong malaya ko nang makuha ang mutya ng alimango na kung saan malapit na ang malaking bibig ng halimaw sa aking lalamunan, ay pirsahan kong isinubo ang mahiwagang bato sa bibig nito. Tila hindi nga ako pinabayaan ang ipinagkaloob ng kalikasan, sapagkat noong isinubo ko sa bibig ni Lola Gloria ang mutya ng alimango, ay biglang umusok ang kanyang bibig. Malapitan kong nasasaksiyan na parang nasusunog ang kanyang magkabilaang pisngi hanggang sa bumulwak ang dugo sa kanyang lalamunan. Umalis ito sa pagkakapatong sa akin at pilit tinatanggal ang mutya sa kanyang bibig. Ginamit nitong matutulis na kuko na maalis lamang ang nakabarang mahiwagang bato. At noong tuluyan nitong mailuwa ang mutya ng alimango, ay kumaripas ito ng takbo patungo sa bakawan na halatang wala na itong sapat na lakas para makipaglaban. Kahit naglilimahid sa dugo ang aking katawan na halos puno na ng mahabang sugat ang aking mga braso at dibdib, ay pilit kong maigalaw ang aking katawan. Gumapang ako palabas sa silong ng aming bahay, paakyat sa hagdan patungo sa maliit naming balkonahe. Sa pagkakataong iyon, lumabas ng aming tahanan si Nanay Berta at tinulungan akong makatayo papasok sa aming sala. Dama ko ang matinding panghihina pero batid ko nga hindi pa ako tatawid sa kabilang buhay. Dahil wala kaming mga kapitbahay, ay nagsusumigaw ang aking ina upang mabulabog ang mga pamilyang naninirahan sa kabilang dako. Tila umayo naman sa amin ang panahon at nagbigay ng swerte ang tangan kong mutya, sapagkat biglang dumating ang aking ama kasama ang mga kapwa niya barangay tanod. Pareho kaming isinugod ni Leah sa pinakamalapit na paggamutan. Matapos i-confine ang bunso kong kapatid, ay agad namang ginamot ng nakatalagang nurse ang mga natamo kong sugat. Subalit kailangang tahiin ang mahaba kong sugat sa dibdib dahil malalalim ang pagkakahiwa nito. At habang inaayos ng nurse ang gagamitin ng doktor sa pagtatahi sa aking sugat, ay nagulat na lamang ako dahil unti-unting kumikipil ang malalim na hiwa. Ngunit hindi naman ito tuluyang humilom. Nagawa pa rin itong tahiin ng doktor para maiwasan ang impeksyon. Kinabukasan, agad naman akong nakalabas sa ospital dahil mabilis lang akong nakarecover. Tama nga si Tatay Digoy na may kakayahan ng mutya ng alimango na pagalingin sa mabilis na paraan ng aking mga sugat. Gayunpaman, nanatili sa paggamutan ng aking bunsong kapatid sapagkat hindi pa rin humuhupa ang kanyang lagnat. Ani umano ng doktor na dinggi raw si Leah. Kaya pala inaapoy ito ng lagnat. Makalipas naman ng 1 linggo, ay tuluyang gumaling ang bunso kong kapatid. Araw-araw naman akong pumupunta sa bakawan para manghuli ng mga alimango na ipambibili ng gamot ni Leah. Wala na rin akong balita kay Lola Gloria matapos nitong tumakas sa naganap naming labanan.
Hindi ko alam kung patay na ba ito o tuluyan ng umalis sa aming lugar. Mga kadiwa, hindi ko na ibabahagi pa ang kasalukuyan kong buhay kung paano kami nagkakilala ng aking napangasawa. Basta ang alam ko ay hindi ako pinabayaan ng tangan kong mutya na ipinagkaloob sa akin ng kalikasan. Ang mutya ng alimango rin ang dahilan kung bakit maayos ang buhay ko ngayon kasama ang aking pamilya. Natulungan ko rin sina Mi at Leia na makapagtapos sa kanilang pag-aaral. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, mga kadiwa. Naway magbigay aral ito at inspirasyon sa mga pamilyang hirap sa buhay. Kung nais guminhawa ang buhay ay hindi dahilan ang anumang pampaswerte tulad ng mutya o agimat para makaahon sa kahirapan. Matutong magtiyaga, magsumikap at umarap sa hamon ng buhay kahit gaano pa ito kalala. Habang patuloy tayong nabubuhay sa mundong ibabaw, ay huwag mawala ng pag-asa. Lubos na gumagalang ang inyong masugid na taga-subaybay, Donato ng Barangay Basud Sursugon, Bicol Region. Ayun, magandang kwento mga kadiwa. Tama nga naman si Cinder. Huwag umasa o iasa sa mga mutya o agimat ang swerte natin sa buhay. Gamitin natin ang sipag at tiyaga at pagsisikap. Yun lamang mga kadiwa. Maraming salamat mga kadiwa sa walang sawang suporta, kaya naman may shoutout tayo ngayon. Shoutout sa pamilyang Mantalaba na taga Santa Rosa, Laguna na sina Raymond, Elina Palumo at Sian Mantalaba. Shoutout din kina Sis Gay Sumodio, Sir Richard Siasul, Sir Bernard Garcia, Jolie Ruel at sa mga nag-comment na walang pangalan. Para ma-shoutout din po kayo, palagay na lang po ng mga name para sa susunod na shoutout. Muli, maraming salamat mga kadiwa. Hanggang sa susunod na kwento.